Once again, pleasant Easter afternoon to everyone. This is the last time we will greet each other. Happy Easter. The Easter season ends today. Itong Paschal Candle na sinindihan natin 50 days ago, mamayang gabi, pagkatapos ng huling misa, itatabi na, bukas bubalik tayo sa ordinary times. The 50 days of Easter will pass na. Salamat sa Diyos, nandito pa tayo. Sana nandito pa tayo next year ulit para magdiwang ng Easter next year. 2025, Jubilee year. So the Easter season ends. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ng muling pagkabuhay, what is central to our faith. Last Sunday, alam naman natin siya umakyat sa langit. Nang siya umakyat sa langit, sabi niya, "Do not worry, I will give you the Spirit." Tuwing may aalis, it is not the end. It is always a beginning of a new chapter with the Spirit, always. Whatever ending there is, it doesn't end because the Spirit continues in another form, in another way. So we thank God for today's Feast of the Pentecost. Pente means 50, 50 days. And we thank God for this great celebration. Next Sunday, we will celebrate the Holy Trinity, Trinity Sunday. The Sunday after that will be Corpus Christi, the body and blood of Christ. Ordinary time na. And then we will have our fiesta sa June 13, so we will have a novenario for that. At Resenaryo, hindi na 9 days, kundi 13 days for our fiesta. So marami tayong celebration. So we celebrate the Trinity Sunday next Sunday. And of all the three persons, there are three persons, the Father, Son, Holy Spirit. Ang pinaka-unpopular, ang Espiritu Santo. As a matter of fact, sometimes, we treat the Holy Spirit hindi tao, parang bagay. We use the Spirit of God. We do not use the Spirit of God. It is a relationship. We do not use people. Ang Espiritu Santo ay buhay na tao, buhay na Espiritu ng Diyos. The Spirit of God. It is alive. Kaya, napakahalaga, palakasin natin ang ugnayan natin sa Diyos Espiritu Santo. Very, very important. And today in the Gospel, it reminds us beautifully of how we are to receive the Spirit. There is, ang unang-unang ginawa ni Jesus, nung nagpakita siya muli, sabi niya, "Peace be with you." How do we receive the peace? First, we are reconciled. Magbati muna tayo. Kung hindi tayo bati, paano mo tatanggapin ng Espiritu Santo if we are not reconciled? Kaya sabi niya, forgive one another. Whose sins you forgive are forgiven. Whose sins you retain are retained. Kaya kahit na magumpisal ka araw-araw o minu-minuto, pag hindi ka magpatawad, kulong ka pa rin. Kahit na sino pa magpatawad sa iyo, kahit na ang Santo Papa pa magpapakisal tayo sa Santo Papa, pero pag hindi tayo magpatawad, hindi natin patawarin yung ating sarili, hindi natin patawarin yung ating kapwa, hindi tayo makakalaya. There is no reconciliation. So the first prerequisite to receive the Holy Spirit, to be at peace with the Holy Spirit, is to be forgiven. The importance of forgiveness. At tumang-tuwa ako kahapon kasi may lumapit sa akin, sabi niya, "Naku, Father, sa wakas, lagi nang kumpisal, lagi nang kumpisal." Sabi niya, "Hindi ko mapatawad yung kasama ko, hindi ko mapatawad, hirap na ako, ang bigat-bigat, Gustong-gusto ko magpatawad pero hindi ko kaya magpatawad." Finally, from the Ascension, yung unang nobena, pag sabi mong novena, it is 9 The first novena was Ascension. Sabi niya, nung umakyat si Jesus, sabi niya, maghintay ka ng 9 days, the next day, bababa ang Espiritu Santo. Ngayon yun. Nauna sagutin yung kanyang panalangin. Sabi niya, finally, para siyang bumata, siya'y nakapagpatawad. Sabi ko, paano? Sabi niya, it is only to the grace of the Holy Spirit na nakapagpatawad. Kasi sa ating sarili, imposible. Imposible tayo magpatawad. Kung kakasa tayo sa sarili natin, absolutely no way. It is only by the Spirit of God that we can forgive. At salamat sa Diyos na kapagpatawad. Kaya tumang-tuwa siya. Kaya salamat sa Diyos Espiritu Santo.
Forgiveness, the first step to reconciliation, that we may have the peace the good Lord is offering us. It is said, yung ating utak, ginagamit natin yung utak natin, ilang porsyento kaya ng ating utak ang ginagamit natin? Sabi nila, less than 10% eh. Imagine, majority of our brain, we do not get to use. Hindi natin ang mga gamit. Si Albert Einstein, isa sa pinakamatalinong tao sa lupang ibabaw, used a little more than 10% of his brain. Imagine. No? Kung ihambing natin, paano yung Espiritu ng Diyos sa atin? How much of the Spirit is, how do we celebrate this great Holy Spirit in us? Ilan porsyento kaya ang Espiritu ginagamit natin? May 10% kaya? No? Imagine, if you want to picture heaven, this is what heaven is all about. 100% Holy Spirit. Ang ugnayan ng Espiritu ng Diyos, buhay sa bawat isa. That is what heaven is. What is hell like? Hell, no Spirit. The Spirit of God does not exist. What is earth like? Ayun. Naglalaban ng Spirit and the unspirited. Patuloy na naglalaban yung Espiritu at yung material na bagay. Ano kaya ang nagwawagi araw-araw? Kung laging nagwawagi ang laman, the unspirit, lagi na lang naglalaban araw-araw at walang kapalaban-laban ang Espiritu, naku, alam natin saan tayo mapunta niyan. Sa non-smoking o smoking. Kung hindi tayo mag-iingat, kung lagi na lang nananalo ang unspirited. The flesh, ang tawag ng laman. Ang laman, pangsamantala eh. Pangsamantala lang naman yan Yung mga inggit-inggit natin, yung mga material na bagay, all of this is temporal. The only thing that is permanent is spiritual. Kaya wag na tayo magpaloko sa demonyo and we get caught up with earthly treasures and not what the Spirit has to offer. Kaya we know where we stand. Malapit na ba tayo o malayo pa tayo sa langit? The Spirit of God will make it possible. So we ask the good Lord to help us strengthen the Spirit. Palakasin natin yung ugnayan natin sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na magbibigay lakas para mapatuloy yung ating mission sa buhay. Last Sunday, nung siya umakyat sa langit, si Jesus, sabi niya, ang huling habilin niya, go and proclaim the gospel. We were given our mission order. Yung mission na yan ay magagawa natin, hindi sa ating sarili, kung hindi sa lakas ng Espiritu Santo. Only with the grace of the Holy Spirit. And we thank God. That is why today, on the Feast of the Pentecost, we wear red. It is the color of fire. May passion, may init. Alam niyo ba yung soft drinks na matagal nang nakabukas? Wala nang espiritu. Di ba sabi nila, naku, walang espiritu, ang pangit ng lasa. Matabang na hindi mo maintindihan, ang sama-sama ng espiritu. Ng soft drinks na luma na walang espiritu. Kung ang buhay natin, parang ganyan, parang walang kabuhay-buhay, walang espiritu, humingi tayo ng tulong sa Diyos Espiritu Santo para mapalakas, mabigyan ng sigla yung buhay natin. Puno ng pag-asa. Ang mga apostol sa ating nabasang ebanghelyo, narinig natin, nagtatago sila sa takot nila kasi namatay si Jesus. Nagtatago sila para silang mga kuting. Nagtatago because of fear. Nung bumaba ang Espiritu Santo, lumabas sila doon parang mga leon. Wow! Because of the power of the Holy Spirit. The power of the Spirit is in us. Huwag na tayo lumayo sa labas. Nasa loob ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sana ang Espiritu ng Diyos, hindi lang sa araw na to, sa araw ng Pentecostes, kundi araw-araw Pentecost. Araw-araw
palakasin natin ang Espiritu ng Diyos na bawat isa sa atin. Salamat. Salamat, Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, come. Salamat sa Diyos.